Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Satan's 3 attacks. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Genesis chapter 3 verse 6 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, "So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate." Or sa Tagalog, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakakalugod sa paningin, na dapat iwasan upang maging na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At bigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. Ang verse na ito ay tungkol sa istorya ni Eva at Adam nung sila'y tinukso ni Satanas. Nang makita ni Eva ang puno, ay doon nagsimukang gumalaw si Satanas. Nang kagating niya na ito, ay pinakain niya rin ito sa kanyang asawa na si Adan, at doon nagmula ang kasalanan. Teaching number 1. Attack on the flesh, lust of the flesh. May tatlong paraan daw si Satanas upang matukso tayo. At una doon ay yung attack on flesh, or yung tinatawag nating tawag ng laman. Kasama dito yung mga bugso ng damdamin, lalo na yung mga adultery and fornication. Alam ni Satanas na kainaan natin ang mga laman, kaya ito ang una niyang pinagkarya. Teaching number 2, attack on the eyes, lust of the eyes. Pangalawa naman is yung mga mata, kasi tayong mga bilang makasalanan ay naatake tayo ni Satanas sa pamamagitan ng pagtutok sa ating mga mata, na for example, may nakita kang babae, hindi mo mapigilan yung mata mo. Teaching number 3, attack on the heart, pride of life. Pangatlo is yung pagbibigay sa atin ng pride. Ito yung naglalayo sa atin sa Panginoon at sa mga mahal natin sa buhay, kasi mas inuuna natin ang pride kaysa magpakumbaba. Application number 1, rely on God's word. Wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan kundi ang mga salita at pangako ng ating Panginoon. Sa mga salita niya lamang tayo sumunod at hindi kung kanino man. Application number 2, receive only what is given from above. Lahat ng mga binibigay lang ni God yung dapat tinitake natin. And paano nga ba natin malalaman kung bigay yun ni God o anong kahoy? Simple lang. Kapag hindi natin ito, mapapahamak ang sarili mo at mga mahal mo sa buhay. Nakasaad sa Bible ang lahat ng mga dapat mong sundin sa Panginoon, at lahat ng kasalanan ay dapat natin talipuran. Application number 3. This is a worldly view of oneself. Iwasan natin yung pagiging mataas ang tingin natin sa sarili. Dahil kahit gaano kapakayaman, kasikat, o kamakapangyarihan, dito sa lupa ay pagdating sa langit, pantay-pantay lang din tayo. Huwag tayong magpalamon sa mga tukso at makamundong bagay. Kailangan nating talipuran ang ating mga kasalanan at umarap tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa lahat ng bagay. And always, we need to acknowledge Him. Palagi nating isipin na magagawa natin ang lahat ng to dahil sa gabay niya. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat po.